We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saransang kamaturan kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kago naman sa Eden Prietos live, gikan diri sa GMA Bacolod Station. Sa ato nagapangunang balita, partial opening sang Ungka flyover nag-umpisa na subong nga adlaw. DPWH 6 nagpanindugan nga may basehan nga safe nga paagyan sa light vehicles ang flyover. Bawhalong gid ha, ano naman ayhan ang nangin eksperyensya sa mga kapuso natin nga motorista nga naglabay sa flyover. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilanta. Masobra ang isa ka tuig liwat nga ginbuksan ang Ungka flyover sa mga salakyan. Umpisa subong nga adlaw mahimo nga makalabay sa inner lane sang flyover. Ang four-wheeled light vehicles umalin alas 6 tubtob alas 9 sang aga, kag alas 4 sang hapon tubtob alas 8 sang gabi. May ginpahamtang nga enforcers agud magmando sang trapiko kag masiguro nga nasunod ang guidelines sa kung sinula ang pwede makaagi. Kaangay sang pila ka motorsiklo nga ginsaway sang nagtuyo nga maglabay sa ibabaw. Ton sige-sige lang yang daloy sa atong traffic area. Which means to say, mag-hatag siya sa pag-decongest sa aton intersection sa dalong sa aton nga Ungka flyover. Nasangit naman ang blinkers sang ambulansya nga ini bangod 2.30 meters lang ang vertical clearance nga ginpahamtang sang DPWH. Suggestion ko daw, medyo taas-taasan gamay para tanan nga emergency vehicle nga magi, dyan sa babaw magi. Kasi hindi tanan nga ambulansya, pare-pareho ang size po. May mga ambulansya subo nga mataas. Sa pihak na nangin matawhay ang pagbukas ng flyover kaina sang aga, nagakabalakang pila ka mga nagatrabaho sa mga establishmento sa idalom sang flyover. Siyempre, yung ladang flyover sa tunga, gayuhob, ang tendencies na mga maglinog, malusod, kagdelikado sa mga tao o sa mga salakyan sa dalang galagi. Ang kaso, kung matabong na, kamugid man ang mano ang mga galagis-grasya, damo-damo gagagit ng tao. Ginlimitahan lang sa 40 km per hour ang speed limit sang salakyan nga makaagi diri sa ibabaw sa Ungka flyover. Kunang iba na nagakahangawa, pila naman sa mga motorista, ginakabig bentaha ang pagbukas liwat sa Ungka flyover. Okay naman nagyanob lang babaw. Away ng lagyan ay no traffic. Iwas ka sa traffic nga magamano ang dalagan sige na. Tapos ang mga trip to madasig na gawa kay kaway na itong dalagan. Kung ito mo ang nabulig isang pag-open sa flyover ay doon na gagadagan ng traffic. Sa piyak sang pagpang-alang-alang sang pila ka pumuluyo kag sa pahayag sang structural engineer nga si Nilo Hardeleza nga dako nga risgo ang pagbukas sang flyover bangod sa sitwasyon sani, ginpahayag sang DPWH 6 nga naka-coordinate sila sa third-party consultant kag ginbasehan ang mga series sang load test nga wala na sang paghulag sa mga haligi sang flyover. Hindi decision sang DPWH alone. It is a collegial decision made after thorough consultation and with basis and proper testing conducted. So gina-respect ko gid ang mga view sa mga engineers nga naka-intindi man sa structures. Pero hindi man kami mag-decide kung wala kami sa basis. Dugang pa ni Oropel, wala sila nagapilit sa mga motorista nga maglabay sa flyover kundi option lang ini agud makalikaw sa mabugat nga traffic kun rush hour. Suno pa kay Oropel nga sa tion nga may pondo na, liwat nga pasiraduhan ang flyover agud maumpisahan ang rectification measures. Ginapasiguro man sa ahensya nga may mga personnel sila nga nagamonitor sa sitwasyon sang flyover sa pagbukas sini sa light vehicles. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang, 1 Western Visayas.
O sorry lang kuno mga puso kong doktor nga ginapahayag nag-body shame sa estudyante nga pasahero nag-public apology na. Konduktor kag kompanya sini sang modern jeep units padala sang show cause order sang Land Transportation Office. Yaring balita nga itong gitutuka. Nagpakita sa ginawong sa publiko ang 32 anyos sa konduktor nga ginareklamo sang pagpakahuya sa 19 anyos sa estudyante sang iya inigin sukot sang doble sa nagsakay sa modern jeep bangod kuno sa kadakuon sang pasahero. Nag-public apology si Amor matapos ginpatawag mismo ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Nagapangayon kasi mo sang pasaylo, Miss Lanime, na kadapon sa lang ako nga pag-approach mo. Tabay nga maintindihan mo ko kay tao lang nga makasala. Wala ko ni siniginalauman ang dangatan sang iya matinaga nga para sa iya lahog-lahog lang. Hindi ko hunggod nga mahambal ato. Nasakit ko yung mablatsagon. Wala na naghatag pa sa pahayag ang RSJ line sa issue nga ginkaulamiran sang ila konduktor. Apang, wala na punggan ang pinaka-empleyado sang kompanya nga magpabutyag sang hibubunot nga daw kaangay man kuno nga naulamid sila sa hindi insakto nga ginhimo sang ilaupod. Alos tanan mga konduktor guro matadlong sila, mareporma sila kag magalong sila sa obligasyon nila. Huwag mo na sa lugar ang ginimo nila sir mo, ibutatan nila sa lugar ang inambal sa tao. Nakalabot na sa Igtulapangod sang LTO6 ang insidente. Kaunatalaan ang padalan sang show cause order ng konduktor kag kompanya sini. Ang ating nga show cause order, sir, is ang ginahatagan natin sila ligwa nga mag-explain ka nga ilang kaugalingon may be sa papel or else ang pwede man sila diri ka visit sa aton nga opisina depende sa ilang convenience. So if ma-receive sang LTO ang ilang explanation, that's the time nga ipaatubangon natin sila diri. Samtang ginpahayag sa isa ka registered psychologist ang kinahanglan ipaidawom sa psychological evaluation si Lani agud magbalik ang kumpiyansa sini sa kaugalingon pagkatapos sang natabo. Ginaduso naman sang tagdumalahan sang psychology program sa University of Negros Occidental Recoletos. Sa di nag-eskwela si Lani ang diversity kag pagkilala sa katahom bisan pa sa ano nga body size. Pwede nga masubuan siya kag kung maglapaw ina, it will lead to depression or amo na mga anxious distress, anxiety symptoms no nga ma-worry siya almost every day or maabot sa point nga pathological siya. Opegiral Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Nasunog ang ikaduwa nga panalgan sang isa ka apartment sa barangay Railway Lapa sa Iloilo City pasado alas 11:30 kaina sang aga. Suno sa Bureau of Fire Protection, nagsugod ang kalayo sa isa ka kwarto sang apartment. Posible nga nabilin nga nakasaksak nga appliance ang gintunaan sang sunog. Ginabanta yara sa 280,000 pesos ang ginbilin nga halit sang sunog nga nagdangat sa first alarm. Gilayon man nga napalong ang kalayo. Wala sang may napilasan sa insidente. Padayon pang investigasyon sang BFP sa gintunaan sang kalayo. Mga kapuso, 8 ka kandidato sa eleksyon sa Iloilo City ginpadalan sang show cause order sang COMELEC bangod sa premature campaigning. Ini ang gintutukan ni John Sala live. John? Jared, suno sa Commission on Elections kung sa gamay nga bagay pa lang, kaangay na lang sa pagsunod sa mga protocols, ka-guidelines ng eleksyon, hindi nakabalo magsunod ang mga mapadalagan para sa barangay kag SK elections, ano pa ayhan sa mga dako nga bagay. Gani abiso sang COMELEC sa mga kandidato, hinay-hinay sa post sa social media. Masobra 3 ka semana pa antes magsugod ang campaign period apang may pila ka mga nagapapili nga advance mag-isip. Apisar ginadumilian ang pagpangampanya sa social media nakalabot sa COMELEC ang reklamo na tuhoy sa pila ka mga kandidato nga nagapangampanya na. Suno kay Attorney Rainier Laison, 8 ka mga kandidato sa isa lang ka grupo sa distrito sang Lapus ang ginpadalaan sang show cause order bangod sa early campaigning. Nagpamalibad na si Attorney Laison nga hingadlan ang barangay. This all involves ang aton posting sa social media, no? Daw amo inabi subong ang tama kahapos nga hilimuon sang aton nga mga kandidato para of course
mapalapta ang ilang awareness no sa ilang candidacy sa pumuluyo sa ilang barangay. Suno kay Attorney Lyson, hatagan ng mga inisang 3 ka adlaw agud makahatag sang patag. May duwa naman ka mga nagapapili sa banwa sang Concepcion, Iloilo ang natala naman nga padalaan sang show cause order bangod man sa parehong election offense. Suno sa Municipal Election Officer sang Concepcion, isa sa mga nagbaylar ang nadakpan nga nagpost sa social media angot sa iya kandidatura. Samtang ang isa naman among LGU employee nga nagpost online kontra sa iya kasumpong sa barangay nga nagapapili. May mga words pag dito yang clear gidiya. Maskin nga wala niya ginatumod kun sino ang tawo, but the description sang tawo and the location klaro gid. Magluwa sa premature campaigning ginpahayag man ni Abisan nga posible man nga magapangatubang sa electioneering ang nasambit nga LGU employee. Ang electioneering ang pag-promote o kung pagpangguba sang isa ka kandidato. Samtang nagpasalig naman ang COMELEC Iloilo nga matigayon ang piniliay sa island barangay sa probinsya. Ini sa piyak sang kahangawa sa hindi mapaktan nga tiyempo kung bare months. May mga pugada, may mga bad weather. So ara ang MDRR nga mag-report immediately and to rescue ang aton nga Coast Guard, including na nga ang bantay dagat sang municipality. Ginpasalig man sa COMELEC ang seguridad sa mga manunudlo nga magaserbe sa eleksyon ilabi na sa mga nabukid nga lugar paagi sa pagtukod sang Quick Response Forces. We have already identified no ang mga barangays nga medyo apektado sang threats no sang aton nga mga communist terrorist groups, and these QRFs no will be of course the deployment of these QRFs will be anchored no towards of course pag-address ang problema diri sa mga barangay nga ini, and on top of that no we will be posting of course security personnel on every voting center. Jert, kay ingat sang aga, nagpatigayon sa briefing ang Commission on Elections Iloilo Province sa tanan nga mga municipal election officers sa tagsa ka mga kabanwahanan sa probinsya sa Iloilo, kag ang mga matun-an sa mga municipal EOs ang ila man igatudlo sa mga iga-hire nga manunudlo nga magaserbe electoral board sa eleksyon. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye, John Sala. Pasaway nga mga politiko, no? Samtang makapuso bangkay, isang duha kalalaki na sa puwan ginbilin nga nakabaklid sa kilis ng dalan sa bahin Sambago City, Negros Occidental. Nakatutok Aileen Pedreso. Nasapuan sa isa ka residente ang bangkay sa duha ka lalaki na nakagapos sa mga kamot sa kilis ng dalan sa Barangay Dulao, Bago City. Nakaputos pa sa packing tape ang ulo sang duha. Sunod sa nakasapo, ginhuna-huna sige nga nagakatulog lang ang duha sa kilid sang dalan. Di paglantaw na kung dao, may duha ka tao gayda. Paglantaw na kung nga daw wala nagaanaw gagiyo, tawag ko kung migala ka. Ginabanta nagaedad 20, tubtub 30 anyos ang duha ka mga lalaki. Isa sa ilang may tato nga cross sa nawala nga butkol. Tapos ang ilang aliog ni na nahigtan sang level host na bala. Nga ginagamit sa mga panday na duwagid sila may ara na higtan. Isa ka persona ang nagpadulong sa lugar sa paghuna-huna nga ang hinablo sini nga duha na kabulan nga wala nakapauli ang isa sa mga nasapuan. Apang hindi kuno sini kilala ang duha ka mga bangkay. Kaya na pangilalak man suraya mo. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa pangalan sa mga biktima kag posible motibo sa krimen. Padayon man ang pagkuha sang CCTV footages sang Bago City Police nga makabulig agud matumod ang mga suspetsado nga nagpaarak sang tiro sa balay sang delivery personnel nga si Remar Grande sa Purokpaho, Barangay Dulao, Bago City. Madumduman nga na-recover sa lugar ang papel nga may mensahe sang pagpamaho. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, 17 ka estudyante sang isa ka eskwelahan sa Banwa sang Santa Barbara, Iloilo, dululungan nga naglain ang pamatyag. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Ginabanta 17 ka mga bumulutos ang Karagmayan National High School sa Banwa sang Santa Barbara ang naglain ng pamatyag kahapon sang hapon.
Santo sa report sang Rural Health Unit, duwa ka mga estudyante ang una nila nga ginrespondihan. Pagabot sa bulutuan, ilan na hibaluan nga maiban pa nga mga estudyante sa nagkalain-lain nga seksyon ang naglain man ang pamatsyag kag nabudlayan sa pagginhawa. Wala sila sir na lipong, baliya mo na nag-hypervent sila sir, no? Tapos medyo tachycardic sila, medyo taas sila heart rate, pero ang the rest ng ila vital signs is okay man. Amo lang nga gin-manage na mo sila katiga ang galingan associated sa sa disease pala sa galingin kumbaga ilang ulo. Matapos ang isa ka oras na umpawan man ang mga estudyante. Dua ang gindala sa RHU apang maayo naman ang pamatsyag kag nakapauli na. Padayon pa ginatumod sang bulutuan ang rason sa paglain sang pamatsyag sa mga estudyante. Bangod sa insidente, suspindido sa bunga adlaw ang in-person classes sa bulutuan. May close coordination man ang ginapatigayon with especially with our rural health unit para nga in case ang sa medyo okay na in case nga matabo iniliwat mapasiguro taman no nga mahatagan ta sa immediate nga medical attention ng aton sa mga kabataan. Sunod sa Pag-asa Iloilo, na-record kahapon sa probinsya ang maximum heat index nga 38 degrees Celsius kag posible nga ang mainit nga tiyempo ang makatugas ang kaangay nga hitabo. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, One Western Visayas. Mga opisyal sang Siquijor, Negros Occidental kag Oriental Negros nagsapol na tuoy sa pagbuhi sang NIR ukod Negros Island Region. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa isa ka tumalagsahon ng hitabo, nagululupdanay ang mga gobernador kag vice-gobernador sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor para diskusyonan ang liwat nga pagbuhi sa Negros Island Region o kon NIR. Kaupod sa nasambit nga meeting sa Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer, Negros Oriental Governor Chaco Zagarbaria, Vice Governor Jake Reyes, kag Siquijor Governor Jake Villa. Suno kay Lacson, ang nasambit nga meeting ang ginorganisa ni Senator Mig Subiri sa tuyo nga may baluan ang ila panindugan sa NIR. Basically, it's just to get a confirmation if we really want a Negros Island region. No? And we told the Senate President that we are still all for it. Bangod suportado sang bag-o nga administrasyon sang Negros Oriental ang hagna. Mas mangin madali na suno kay Lacson ang pagtalakay sini sa Senado. Because before there was a little resistance from Negros Oriental, but the new sets of top officials of the province are all for Negros Island regions. Posible sa Disyembre suno kay Lacson ipasara sa Senado ang hagna nga magatukod sa Negros Island region. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga ginamonitor sang Pag-asa ang isa ka cloud cluster o kung nagtipon nga panganod nga posible nga mangin malain nga tiyempo. Yara ini sa sulod sang Philippine Area of Responsibility sa nasidlangan sang pungsod. Suno sa Pag-asa, nagapadayon nga mataas ang chance sa sini nga mag-develop bilang low pressure area. Sa subong Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ kag localized thunderstorms ang magapaulan sa pungsod. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Aklan, Capiz kag Negros Occidental. Posible man ang ulan sa iban pangabahin sang isla sang Panay kag Negros. Sa weekend, lauman ang magalumon nga kalangitan, lapta-lapta nga pag-ulan kag thunderstorms dala sang ITCZ kag southwest monsoon diri sa Western Visayas. Unong barangay sa syudad sang Iloilo ginaaligar nagpangdapal sang isa ka lalaki matapos nga naimpito bangod ginakuhaan sang laragway nga wala sang pahanugot. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagdangop sa Iloilo City Police Station 1 ang 35 anyos nga si Jose Lagos. Matapos ginpahayag gintampo yung sampunong barangay sang Tanzabaybay nga si Dominador de Ocampo. Ginslap sa kuno sang kapitan sa alid siya manang na. And then higo sa left side sang iyang guya. And wala pa kuno nagkontento ang kapitan sing ginambalan niya pa gusto mo sulok-sulok konta karon. Sunod sa tagreklamo nga isa ka janitor sa isa ka sporting hub sa barangay. Nagakuha ini sang laragway sa ginatampukan sang basura bilang pruweba sini sa iya ginaobrahan nga nakalimpyo ini sa lugar sang ginpalapitan ini ni De Ocampo.
ang gambal sa ako man wala ka kakilala sa ako nga kapitan ako tapos gusto mo man na tampuyungon ta ka tapos dugay-dugay yung tampuyong yako. Ginako ni Dio Campo nga gindapal si Lagos. Bangod na insulto kuno ini nga wala naglisensya si Lagos nga makuha ini sang laragway. Ti tama gid kay insulto bisan sino nga tao nga videoan kag picturean may insulto ginaya. Kay way man may ginahimo nga malaen nang limpyo sa basura kaya mo nang ginalikramo nila. Suno sa punong barangay, ginareklamo sang ginaobrahan ni Lagos ang nagatumpok kag nagapanimaho nga basura sa lugar. Nagpa-blotter man si Dio Campo sa kapulisan bangod sa ginapahayag pagpang-insulto sa iya ni Lagos. Suno kay Lagos, ginabinag-binag pa sini kung magpasakas ang formal nga reklamo batok sa punong barangay. Handa man kuno sini nga bangon si Dio Campo. Upod kay Romel Purquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Mga puso, anong kapersona ang ginapatian ni miyembro ng NPA o New People's Army patay sa nagluntad ng enkwentro sa syudad ng Kabangkalan, Negros Occidental. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Manog alas 8 kagabi isang nag-umpisa ang pagbayluhan ng isang lupok sa tunga sang katapos ng 47 Infantry Battalion. Kaginapatihan mga miyembro ng NPA sa nabukid nga bahin sa barangay Tabugon, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ginpahayag sang militar nga nakabaton sila sang report nga may mga presensya sang rebelde nga grupo sa lugar. We received report lang from a concerned citizen na may isang armado. Along the way, yun nga, may nasalubong ang tropa na tricycle. Yan, account ng mga tropa natin. Ang try nila inspect sana, pinatuban sila. Ginkumpirma sang militar nga 6 ka rebelde ang napatay sa enkwentro. Padayon sila nga ginakilala. May mga na-recover man nga armas. Wala naman sa may napilasan sa tropa ng gobyerno kag naapektuhan nga mga residente. Liwat nga nagapanawagan si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa mga rebelde nga magbalik sa sabak ng gobyerno agud malikawan na ang kinagamo. The objective really is to have peace, no? So it's an unfortunate incident again in Negros Occidental. Sang nagligad lang nga Sabado, sang nagkainkwentro man ang militar kag rebelde nga grupo sa barangay San Jose, Sipalay City. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Gin-celebrate ni sparkle artist Miguel Tan Felix ang iya 25th birthday paagi sa isa ka photoshoot. Laid back apang edgy ang theme sang photoshoot ni Miguel samtang gina-flex ni ang iya toned arms, suksok ang itong mga tank top. Ang mga litrato ang in-post ni Miguel sa iya IG. Napuno naman ang comment section sang birthday greetings gikan sa fans kag mga artista. Karon na sa gabi ang finale sang Royal Blood kag excited na gid ang fans nga mabalaan kung ano na ang matabo sa pamilya Ruiales. Masabatayhan ang pamangkot kung sino ang nagpatay kay Gustavo. Apang antes ang ulihi nga episode, ginpakigbahin sang show ang pila ka behind the scene photos sang casts. Nagpasalamat man ang cast sa mga nagsuporta sa serye. Ang finale sang Royal Blood ang malantaw karon sa gabi pagkatapos sa maging sino ka man. Ging pagkigbahi ni maging sino ka man star Faith Da Silva ang hindi sini malipatan nga date sa diin ginhagad sini ang lalaki nga magkaon sa karinderya. Istorya ni Faith, 17 o 18 years old ini sang nagdate sila sang iya guy best friend. Pagkatapos nagbisita sa museum kag nagsimba, ginhagad kuno sini ang lalaki nga magkaon sa karinderya for an experience. Ginako ni Faith nga na in love ini sa iya best friend kag naging sila sa masobra isa ka tuig. Samtang balantayan naman ang mga eksena sa maging sino ka man karon sa gabi. Tigayon na ihan nga mahulog sanday Monique kag Garding sa kamot sa mga kontra. Hibaloon alas 8 karon sa gabi sa maging sino ka man sa GMA Telebabad. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, 13 tanan kabalaligyaan sa Iloilo Terminal Market ang ginpasiraduhan sa Iloilo City Business Permits and Licensing Office bangod sa mga bayulasyon nga nakometero sa mga tag-iya. Suno sa BPLO, kadaman sa stalls ang wala sang business permit, samtang ang iba naman ang may-ara apang sa lain nga area nagapwesto. Nahamtang ang mga stalls sa parking area sang isa ka business establishment. Ginpadalan man sang show cause order sang BPLO ang mga tag-iya agud makapaathag kun nga didto nagapwesto ang mga ini. Astig mga estudyante nagpaindis-indis sa pagmaniobra sang robot sa ginihiwat nga Battle of Bots 2023. Nakatutok Aileen Pedreso.
Ginpangunahan sang Negros Occidental Language and Information Technology Center, kaupod ang provincial government sang Negros Occidental, ang ikatatlong Battle of Bots 2023. Diri nagpaindis-indis ang 80 ka mga estudyante sa probinsya sa pag-encode kag pagbaniobra sang robots sa nagkalain-lain nga kategorya. Hangay na lang sang Somobot competition sa diin gamit ang app. Duha ka players ang magakompete. Ang robot nga makatulod sa isa ka robot pagwa sa lane ang kilalahon nga winner. Ready, fight! Si Anya ang isa ka grade 5 special science student sa Bago Elementary School. Nagapasalamat nga nalakip sa ilaging tunaan ang robotics. Handom kuno sini nga makahimo man sa mapuslanon nga robot sa pila ka adlaw. May yara man kami sa school nga amon. May yara man kami robot nga amon sa school. Gina-code man amon. May coding man tapos sa research namon. Actually, part ng ilang special science curriculum. May research and computer class nga special class for them. Kaya young as they are sa elementary, we're preparing them for their future. Hindi lang kuno basta hampang-hampang lang o kun pateki ang paghimo sang robot. Bangod ini nga programa ang makadevelop sa special skills sa mga kabataan nga makabulig kag makahatag sa solusyon sa problema sang komunidad. Robotics is not only a game, but there's a component which we have yet to see participants where they invent and they create solutions to community problems. Gani nagpasalig ang provincial government kasuportahan pa ang ini nga programa kag makilala sa luwas sa mga digrense sa patag sang robotics. This is one program that we will continue. Negros Occidental soon is ready to compete internationally. So we hope na we can reach that level. Upod Geruel Bangoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. All set na ang tanan para sa pag-umpisa sang NCAA Season 99 sa Domingo. Magluwas sa basketball kag volleyball games, magabalik man ang iban pang sports. Si Rujimar Sokal dito nakatutok. At the 99th season of the National Collegiate Athletic Association. Halin sa very successful season 98 last year, lauman ang mas intense nga bakbakan. Madamo sang NCAA events nga magabalik subong nga season. Lakip na ang face-to-face taekwondo kag chess games. Magabalik man ang badminton kag table tennis sporting events. For Pit Championship kuno ang goal sang Letran Knights. Do not fear, only believe. Yun talaga yung sinasabi sa amin. Huwag kayong matakot, maniniwala ka lang sa sarili. Muna namin isipin yung championship, isipin muna namin bawat laro namin kung paano kami manalo. Team to beat man this year ang basketball team sang De La Salle College of St. Benil. During this off-season, that's what we really worked on, which is our mental game lang. Dako man ang pagpasalamat ni LPU Team Captain Enoch Valdez sa NCAA. Hindi dahil sa NCAA, hindi naman ako mapapansin siguro ng PBA. Like, yun nga, hindi rin siguro ako matadraft kasi doon ako nanggaling. Ready naman kuno ang iba niya teams. Ang goal namin is mag-improve kami every training, every day. Pag EAC na kalaban nyo, hindi magiging madali ang lahat na. Yeah. Tinutuyo sang NCAA nga mas mapaayo, disiplina kag excellence sang kabataan sa sports kag mangin kampyon sa ila kabuhi. The NCAA is all about the student athlete. They are our future hope. So now we're going to see new faces. So for sure, the new heroes of the game would be the student athletes making the big plays, breaking records. Sa Domingo na ang opening ceremony sang NCAA Season 99. The heroes of the game. Maga-perform ang pila ka Sparkle Stars. Kag may special participation man si Asia's multimedia star Alden Richards. Rojimar Sokal dito. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 94 kaadlaw na lang, Pasko na. Mahimo ninyo malantaw ang ininga episode sa GMA Regional TV official website
www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Happy weekend sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas. Kang subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gini salamat sa padayon nga pagtutok. Ako naman sa Eden Priato. Kapuso, mag-isa kita kaghibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.